Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at samahan niyo po at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambahay Makabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo. Ngayong pong araw ay pagbobotohan na po ng mga buhaya diyan po sa House of Crocs na tinatawag po ni Representative Barsaga. At diyan po ngayon ay sinugod po ni Jency. Sinugod po ni Jency ang mga buhaya at pinag-PPI po. Puro daw po sila PI, mga kababayan. Ayon po kay Jency. Galit na galit po. At talagang pinagbumura po sila. Ito po, panoorin po natin at painggan si Jency kung paano po pagbumurahin ang mga buhaya sa ating bansa, mga kababayan. Umpisahan na po natin at komentuhan po natin siya. Siya po'y galit na galit. Magnanakaw yun! Ayan, naka-VIP ang magnanakaw! May bodyguard pa! Grabe ang magnanakaw talaga ngayon! Ayun, nakasilip pa ang bodyguard, oh! Oh! Magnanakaw! Mahiya ka naman! Kapal ng mukha mo! Pupera ng taong bayan yan! Ibalik mo! Oy! Palabas na naman ang putang inang buhaya! Oy, putang inang buhaya, pakyo ka, gago, yawa, inutil. Etong nasa puting kotse po, palabas na po ang isang napakalaking buhayang gago. Yan po, yan, buhaya, buhaya, buhaya ang putang ina. Buhaya ang putang ina. Ang plate number niya, 1376, putang inang kurakot yan. Gago! Palabas na naman po ang isang kurakot na buhayang buwisit. Ang gaganda ng kotse nila. Halatang halata na galing sa buwis ng taong bayan. Ayan po, palabas na po isang buhaya. Palabas at papasok ang mga buhayan to. Humahakot ng pera ng taong bayan. Mga buhaya, malalaki ang mga tiyan, malalaki ang bulsa. Toyota, naka-Toyota ang buhaya. Naka-Toyota ang buhaya. Meron pang buhaya doon. Ang daming buhaya yan. Palabas ang buhaya. Mga buhayang buwisit, mga kaguyan. Naka-Toyota ang buhayang kurakot na inutil na hinayupak. Yan. Kung matapang kayo mga kongresista, lumabas kayo dito. Magrambulan tayo dito, mga putang ina. Ito na ako ngayon, congressman. Huwag lang kayong mag-sniper. Baka matamaan ako dito. Kawawa naman ako. Wala na magsasalita akong mabaril ako. Yan. Yung mga polis dyan, ingatan nyo dyan, baka kagating kayo ng mga buhaya. Yung mga barya nyo sa bulsa, ilagay nyo sa bag, baka pati yung mga barya, kainin ng mga congressman na pinuprotektahan ninyo. Kaya itong mga putang inang buhayang ito, lumabas kayo dyan, magrambulan tayo! Mga putang inang buhayang kurakot na politiko, lahat ng driver, tricycle driver, na ayaw na sa korupsyon, magsilbato na kayo! Silbato! Magbusina naman kayo dyan kung ayaw na nasa korupsyon! Busina! Busina! Busina kontra korupsyon ng mga hampas lupang nayubag na inanutil ng mga congressman na yan! Yan! Palabas na naman po ang mga buhayang putang ina! Yan po, buhaya yan, buhaya. Tandaan niyo mga kotse nila! Yan, buhaya! Hoy, pakyo putang ina mo, buhaya! Buhaya yan! Eto ka oh! Meron ka pa nalalaman pabayabay dyan, putang ina mong buhaya ka. Eto, buhaya rin ito. Buhaya rin yan, buhaya yan. Yan, gaganda ng mga kotse nila. 1131, buhaya yan. Tama yan, silbato. Usina kontra korupsyon. Palabas at papasok ang mga putang inang to ng mga buhaya. Nagpapahirap na sa taong bayan. Mga taga... Mga kababayan, ang batikos at galit po ni Jency sa mga buhaya na talagang grabe po kagaganda ang mga sasakyan. At sinasabi nga po ni Jency, pera ng taong bayan yan. At syempre po, ang mga kongresista ngayon ay busy po dahil nga po pagbobotohan na po nila ang impeachment ng Vice President para po madala na po sa Senado. Yan naman po talaga ang layunin nila. Yan naman po ang nasa script na kailangan po ma-impeach ang Vice President. At syempre po, para po mailihis ang issue nila ng korupsyon at wala na pong managot sa korupsyon ng mga buhaya.
Dahil tanging ang Vice President lang po ang tanging maniningil sa kanila kung ito'y maging presidente. Hindi po kasi po pwede sa isang Duterte na walang managot po sa mga pagnanakaw na ginawa po ngayon ng administrasyon po ng Binagawang Pilipinas na nagsama-sama po sila na pagnakawan po ang taong bayan. Kaya nga po galit na galit si Gen Z. Itong mga PI na ito, labas-pasok diyan po sa House of Crocs. Siyempre, talagang labas-pasok po sila diyan dahil nga mismo si Kiko Barsaga ay nagtatrabaho po diyan sa House of Crocs. Kaya nga pag siya diyan na sa loob ng Kongreso, diyan po sa House of Representatives, di po ba? Nagtuturo din po si Kiko Barsaga diyan. Ano po sinasabi niya? Nahandun daw po siya sa loob at isang damukal daw po ang buhaya doon po sa House of Representatives. Mga kababayan, dapat lang po, dahil nga po nakita po, hindi lang po si Gen Z ang nakakita po ng kahirapan dahil po sa dulot ng korupsyon na pinagagawa po nila. Dahil hindi po natin naranasan yan ng 6 na taon kay dating Pangulong Duterte na puro po pagnanakaw magmula po ng umupo. Mula umpisa at mag-aapat na taon na, puro po pagnanakaw ang issue nila at politika. Diyan po dinala ang pera ng taong bayan, korupsyon at pamumulitika. Kaya nga po walang nakikita ang taong bayan. At mismo si Gen Z, walang nakikita. Walang nakikita improvement at pagbabago sa ating bansa. Lugmok sa kahirapan at baon sa utang. Hindi po ba? Napakamamahal na bilihin. Napakahirap na sitwasyon. Napakataas na inflation. Kasi nga, wala naman po talagang ginawa. Kung hindi magnakaw lang ng magnakaw. Nakita nyo po ba nagtrabaho sila? Nagtrabaho po ba? Araw-araw po ginawa ng Panginoon Diyos. Wala pong laman ng balita kung hindi po Duterte. Puro Duterte, BP Sara, mga kaalyado ng Duterte. Diyan lang po nakatutok, pati po sa palasyo. Halos po ang laman po lahat ng report. Diyan po sa tinatawag na reyna, nag-iisang reyna ng fake news. Puro po sa Duterte pa rin. Kaya dito po mga kababayan, expected naman po natin yan. Lalong-lalo po yung pagbobotohan. Dahil lahat po sila, majority po dyan. Dahil nung unang impeachment po nila na hindi po nakarating sa Senado, ay majority po ang bumoto dyan. Dahil nga po sa umuulan po ng pangako. Di po ba? Hindi lang po si Atty. Vic Rodriguez ang nagpapasabog po na grabe po ang suhulan diyan. Grabe. Meron na pong monthly, sigurado na raw po yung 3 million diyan sa mga boboto na impeachment. 3 million monthly sa kanilang dagdag na MOOE. Di po ba? Yung kanilang mga extraordinary expenses, mga kababayan, yung mga wala pong resibo, mga MOOE nila. Tapos, meron pang mga bonus. May 5 million pa raw. Nakita nyo po katitindi. At meron bukod pa raw doon, meron pa rin pong napakalalaking mga pangako na ibibigay sa yung mga distrito na mga allocables, mga insertion, mga project daw po na bibigyan ka raw po ng ubod ng laki para lang bumoto ka ng impeachment sa isang vice president. Kaya nga po itong ginagawa po nilang ito. Hindi po ito para sa impeachment Para po ito sa demolition. Demolition job po ito. Hindi po ba? At gamit na gamit din po rito ang malalaking mainstream media at ang mga bayarang trolls para po sa tinatawag na black propaganda. Hindi kaya. Pinapatay na po nila rito ang korupsyon. Issue po ng flood control, pinapatay na po. Ayaw na po nilang ibalita at ipag-usapan. Lalong-lalo po sa mga senador at mga congressman. Wala na po sila dyan. Tinatabunan na po nila ng impeachment ng Vice President yan. Akala mo ang Vice President ang nagpahirap
at nagbigay po ng kahirapan sa bansa. Parang ang Vice President ang may kontrol at may hawak sa trilyon-trilyong pera na taon-taon ay pinopondo po natin na ginagastos nila daw. Pero nakita natin sinisilid lang pala di umano sa maleta. Para bang ang Vice President lahat? Ang Vice President ang pumirma ng GAA. Parang ang Vice President ay nahandon at kontrolado niya ang DPWH. Parang ang Vice President ang nagdi-deliver at hinahatira ng maleta. Dahil puro sa Vice President po sila nakatutok. Ganyan po katitindi ang mga hayop na yan. At puro po bintang at kumuha lang ng mga testigo. Testigo, mga kabayan, na napakatataas po ng kredibilidad ng mga testigo na ipinagmamalaki nila. Merong testigo, mga kababayan, isang nagngangalan daw na meron pang Gloria Mercado na pinatalsik ng Vice President dahil nanunuhol, nagsusulisit gamit ang kanyang pirma, mga kababayan. At meron naman pong isang pambansang asong ulol na mismo ang BPI ay tinanggi na mga dokumentong hawak niya. Tapos meron pang isa na convicted po, nakakulong. Yun po ang kanilang mga matitinding testigo, mga kababayan. Saan ka ba naman kukuha? Makakuha ka ba ng matitinong testigo? Kung mismo yung kukuha ng testigo ay magnanakaw din. Di ang makukuha mo, kapwa mo rin magnanakaw, di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, at nasaksiyan po natin at dinugtong lang po natin na nangyayari po talagang kabulukan at problema ng ating bansa. Kahirapan dahil sa korupsyon. Pera ng taong bayan, walang pinatunguhan. Pinatunguhan yung mga pinagbumura ni Gen Z. Doon po napunta halos ang pera ng taong bayan. Doon sa mga pinagmumura ni Gen Z. Mga napakagandang sasakyan. Labas-pasok. May mga bodyguard pa. May mga bodyguard. Kaya nga sinasabi ni Gen Z, baka pati yung mga barya sa bulsa nyo ay kuhanin pa ng mga buhaya, mga kababayan. At ingat-ingat ka, Gen Z. Ingat-ingat ka dahil madali ka nila diyang kasuhan at madali ka nila ipadampot dahil sila'y makapangyarihan. Dahil ang umiiral po sa ating bansa, mga kababayan, mukhang silent martial law na po yata di umano sa ating bansa. Wala na po. Pinapatay na po nila unti-unti ang freedom of expression at freedom of speech. Lalong-lalo po pagka ikaw ay kritiko ng administrasyon. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan at ingat-ingat po. Sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po si Gen Z ng Mindanao. At sana po ay magtagumpay po ang kabutihan. Hindi po ang kasamaan. Lalong-lalo po dito po sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Grabe na po katalamak ang korupsyon. Ingat-ingat ka, Gen Z. At maraming salamat din po sa nagusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga kababayan na nagko-comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada at kay Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, si Jim Aris ng United Arab Emirates, Annie Jo, si Tatay Nick ng Toronto, Canada, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, at si Ma'am LB at Shermani ng North Miami, Florida, Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA, Arthur Estranero ng USA at Mika Legaspi. Maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya po na pinagkakaloob po ninyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo. Lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. God bless po sa atin lahat. Muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo at samahan po natin ng maraming dasal. Muli po,
Paalam po muna. Bye-bye!